Medyo lingunin ko nga ang nasa kanan mo. Lingunin natin ang ating mga kanan at sabihin, pinagpala ang araw ngayon, kapatid, dahil ikaw ay kasama ko sa umagang ito. Amen. At pagkatapos sa kaliwa, ay sabihin din natin na gano'n. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Napakatunay po, napakapalad ang araw na ito dahil muli nagkatipon-tipon tayo sa pangalan ng Panginoon. Okay? At kung saan ang presensya ng Panginoon, ikaw kung saan nagkakatipon sa kanyang dakilang pangalan, ay naroon siya sa kalagitnaan. Kaya hindi man natin nakikita, ay sampalatayan natin na ang Diyos ay kasama natin ngayon na sa kalagitnaan natin ngayon. Amen. Hallelujah. Noong nakaraang linggo, noong nakaraang ako ang nagsalita ay napag-aralan po natin kung paano pangalagaan ang iglesia. Amen. At ngayon naman ay kung paano natin pangalagaan ang ating pagkakapatiran. Amen. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na dito sa ating iglesia, ito sa ating samahan, ay sa palagay ko wala namang kinakitaan ng mga hindi magkakasundo, pagkakaisa rito. Naging maganda naman ang samahan natin. Amen po ba? At hindi rin natin aminin man natin o hindi, marami iglesia na kung saan hindi naging maganda ang kanilang samahan dahil sa maraming kadahilanan. May kasabihan na prevention is better than cure. Ika nga ang iwasan ay halimbawa sakit, mas madali ang iwasan ang sakit kaysa yung ikaw ay kung at yun ay gagamitin mo pa kung yung sakit. Amen? Huwag natin tayin na tayo magkasakit o pagkabuka. Mas maganda yung sikapin na alagaan natin ang ating katawan at hindi na tayo magkasakit. Amen? So ganyan din sa atin, tulad ng sabi ko na pagamat tayo ay walang hindi nakikita sa atin ang pagsasama natin, maganda ang ating samahan. Kaya ganun pa man ay marahil ang mensahe ng ating Panginoon ngayon na kung paano ating pangangalagaan ang ating pagkakapatiran ay para maiwasan natin na kung sakali man kung sakali man dumating ang punto na meron tayong hindi pagkakaunawaan ay maiwasan na po natin. O kaya alam na natin kung paano lutasin ito. Amen. Na upang hindi na tayo magkawatak-watak. Amen. Hallelujah. Buksan po natin ang ating Biblia doon sa Pangalawang Korinto 5:18. Pangalawang Korinto 5:18. Sabi po doon, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa pamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hiniling niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Sabi ko rito, ang sinasabi ng Apostol Pablo doon sa mga taga-Korinto. Tunay po na ang mga lingkod ng Diyos, ang mga mananampalataya ay inutusan tayo ng Panginoon na tayo ginagamit tayo ng Panginoon upang pakipagkasunod natin ang mga tao na wala pa sa Panginoon. Amen. Tandaan po natin, nung hindi pa tayo mananampalataya, ay tayo ay kaaway ng Diyos dahil tayo ay makasalanan. Ganun pa man, dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, nung tayo makasalanan pa, ay gumawa ng Diyos ng paraan. Ibinigay niya ang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, upang siya ay maging tagapamagitan
sa tao at ang Diyos. Magkaroon na panumbalik ang magandang relasyon ng tao at sa Diyos. Mas relasyon na nasira dahil sa kasalanan ng ating unang mga magulang. Amen. Kaya sa pagkakataon na ito ay ating pag-aralan, alamin kung ano ang mga pamaraan, kung paano natin maging maayos lagi ang ating samahan, ang ating relasyon bilang magkakapatiran. Mahalaga sa isang relasyon ay kailangan po natin ayusin, maging maayos upang magtagal, upang mapangalagaan ng ating samahan, ay kailangan pangalagaan natin ang ating mga relasyon. Ano ang klaseng relasyon meron tayo? Dapat nating pangalagaan. Relasyon sa pamilya, relasyon na sa lahat, relasyon natin sa Diyos, relasyon natin sa mga pamilya natin, sa mga asawa natin, sa mga anak natin, sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, sa ating mga kaaway. Ay lahat kailangan natin mga pangalagaan. Amen. Dahil yan ang nais ng Diyos. Yan ang layunin ng Diyos. Isa sa layunin ng Diyos ng tayo ay Kanyang tinawag. Sabi po dito, dahil ang buhay ay tungkol sa pag-unawa kung paano nagmahal. Gusto ng Panginoon na pahalagahan natin ang ating mga relasyon at gawin ang lahat upang mapapadili ang mga ito. Kaya pabayaan sa oras na kaysa pabayaan ang oras ang di pagkakasunduan, samaan ng loob o di pagkaunawaan. Sa katunayan, sa Biblia ay ibinigay ng Diyos ang ministeryo ng pagpapanumbalik sa mga relasyon o tinatawag sa English na peacemaker, tagapagpamayapa. Amen. Dahil dito malaking bahagi ang bagong tipan ang nagtuturo sa pagkikipagkapwa. Doon sa sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos ay kaya nga sa Pilipos chapter 2 verse 1 and 2, sabi ng Apostol Pablo, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroon namang pakikisama sa Espiritu, kung mayroon anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng akala at isa lamang ang pag-iisip. So dito nakikita po natin na ang mga taong nangalagan sa atin at higit sa lahat ng Diyos ay lubos na katuwaan pagka nakikita ang kanyang mga anak na nag-ibigan, nagmamahalan at nagkakasundo. Di ba ganun din sa ating pamilya? Di ba pagka nakikita natin na maganda ang samahan ng pamilya, naging matibay, naging maatag ito. Maging sa ating mga anak, ang hinahangad natin ay kasiyahan natin ang makita sila na sila nagtutulungan at sila ay nagmamahalan. Amen. Sabi po dito na nais ni Kristo na ang kanyang pamilya ay makilala sa pagmamahalan ng mga miyembro nito. Diba? Sabi ng Biblia na magmahalan kayo, mag-ibigay kayo. Dahil yun ang pinakamalaking patunay na tayo nga ay alagad ni Kristo. Ang silang pagkakapatiran ay hindi maging magandang patotoo sa mga hindi mananampalataya. Nakakalungkot po yan, pero nakikita po natin maraming na iglesia ang nasira, maraming mga relasyon na nasira dahil sa mga hindi pagkakanawaan. Amen? Dahil sa mga hindi magandang dahilan, dahil sa mga gawain ng dyablo na kaya kuminsan ay hindi natin namalayan kuminsan ay yan ang ginagawa ng dyablo, ang sirain ang ating pagsasamahan upang sa ganon hindi makita ng Diyos sa pag-ibigan sa atin. Hindi makita anuman kung makikita ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kung naroon makikita ng mga tao ang magiging magandang samahan. Kaya nga doon sa Apostol Pablo, magbabasa po natin sa Corinto na kung saan
Marahil ito'y dahil sa bago pa lang mga manampalataya sa Korinto o kaya dahil sa karamihan sa Korinto ay talagang mga magagaling sa mga katangian nila. Magandang magsalita, mamataas ang pinag-aralan, mapagmataas at nagpapalisahan sila. Dahil mga nagsasabi na, ako kay Apolos, ako kay Kristo, ako kay kung sino-sino pa. Pero sabi na Apostol Pablo, ang namin si Kristo lang dapat tayo. Amen. Kaya sabi na po, pinagsabihan ng Apostol Pablo, hindi nalungkot ang Apostol Pablo sa nakikita ng relasyon sa mga Korinto. Kaya sinabi niya sa kanila, doon sa unang Korinto, sa 5, sinabi niya, nakakahiya kayo. Talaga bang wala ni isa man sa inyo ang maalam ng gayong magpapasya ng kaya magpasya para sa kanyang mga kapatid? Sabi ko gano'n. Dahil ang mga taga-Korinto, sila naghahablaan. Amen. Samantala, saan nila inihabla? Sa mga hukom, sa mga tao na hindi manampalataya. Kaya nagagalit sa pinagsasabihan sila Apostol Pablo, kailangan po ba na hindi yung mga hindi manampalataya na hatol mag-aayos sa ating mga hilwaan? Samantala kayo ay nasa Panginoon. Wala ba may samang nakalaman upang ayusin ang inyong relasyon ninyo na kailangan pa na dumulog kayo sa mga hindi manampalataya? Sinasabi niya gano'n. At sabi po doon sa gano'n din sa talatang 10, sabi po, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, Panginoong Kristo, magkaisa kayo upang hindi kayo nahati-hati sa iba't ibang pangkat at upang maging isa kayo sa kaisipan at palagay. Amen. Tandaan po natin kapatid na yung nakaraang mga pagtuturo natin, sabi ko na iba yung unity kaysa uniformity. Amen. Tandaan po natin na tayo ay nilikha ng Diyos na may iba-ibang mga katangian. Amen. Kaya hindi nakapagkataka kung may magkaiba-iba tayo ng mga opinyon, magkaiba-iba tayo ng pananaw. Pero ang mahalaga ay sa nagkakaihan tayo sa mga mahalagang bagay patungkol sa Panginoon, patungkol sa ating kaligtasan. Amen. Yun ang mahalaga. Amen. Kaya alam ko na dito man sa leadership o tayo man ay kung minsan nangyayari din ang mga hindi pagkakasundo sa mga opinyon o kaya sa mga kaisipan. Pero natili pa rin sa atin ang pagkakaisa. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa malaking biyaya, maging sa mga pastoral man, sa aga. Amen. Ay may iba-ibang mga pananaw, may iba-ibang pagkaunawa sa sinasabi ng Biblia. Pero natili pa rin ang pagkakaisa dahil ang mahalaga ay nagkakaisa para sa lamang sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, kung nais natin pagpalain ng Diyos ang ating buhay, kung nais natin na pagpalain tayo ng Diyos at pagpalain ng Diyos ang ating buhay at makilala tayo bilang anak niya, dapat nating matutunan kung paano maging tagapagpamayapa. Amen. Dapat nating matutunan kung paano maging peacemaker. Amen. Hallelujah. Sinabi ng Panginoon sa Matthew 5:9, mapalad ang mga nagpupunyagi para sa kapayapaan sapagkat sila ang mga anak ng Diyos. Nakinig niyan? Kung tayo ay tagapagpamayapa, masabi nga na tayo ay mga anak ng Diyos sapagkat si Kristo ang ating Panginoon ay ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang tumulong sa atin, siya ang gumawa ng paraan upang ang Diyos ng una ay ating kaaway, tayo ay nakipagkapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan upang maalis ang nagiging hadlang na hindi tayo makipagkapayapaan sa Diyos. Hallelujah. Hindi naman ibig sabihin na ang
mapalad ang mga hindi sinabi dito. Pansinin natin na hindi sinabi ni Jesus na mapalad ang mga nagnanasa ng kapayapaan. Hindi ganoon ang sinabi ng Panginoon. Amen? Ang dahil wala naman talaga may gusto ng gulo, di ba? Kaya maganda ang may kapayapaan. Hindi rin niya sinabi na mapalad ang mga hindi nagugulo. Hindi ibig sabihin, ang ibig sabihin na hindi nagugulo ay yung parang walang pakialam. Walang pakialam sa ibang tao. Para ba siya may problema dyan? Wala akong pakialam sa inyo. Hindi rin yun ang ibig sabihin ng Panginoon na mapalad ang gumagawa ng kapayapaan. Ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga gumagawa ng daan ng ipagkasundo. Ibig sabihin, ang mga taong tumikilos para maayos ang anumang sigalo. Bihira tayo makakita ng taong tagapagpamayapa dahil sa mahirap na ginagampanan nila. Madalas po natin mababasa sa payagan o makita sa dyaryo na namatay kasi umawat lang. Gusto lang ayusin ang alitan pero napatay. Sabi ko lang, kaya mahirap, kumisa kaya marami hindi nagtatangka na gumawa ng mga pagkakasundo dahil kung minsan ay talagang siya ang pagbubutunan. Siya ang receiving end. Ika nga, umawat lang. Inawat lang isa. Ay akala ka nakalawan tinutulungan niya yung isa. Kaya siya ang sinaksak o pinatay. Kaya mahirap po talaga ang basta-basta ka na lang na mamagitan. Amen. Hallelujah. Ang pagiging tagapagpapayapa ay hindi pag-iwas sa sigalot. Ang pagtakas sa problema o pagkukuluwang walang anumang tensyon o takot sa pag-usapan ng suliranin at kaduwagan o kailangan loob. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan at di natatakot sa sigalot kailanman. Napansin po natin ang buhay ng Panginoong Jesus kung siya nasa lupa ay may pagkakataon na siya umiiwas sa mga gulo. Kung minsan lalo pagkakaguluhan pa inaatake siya lagi ng mga Parisiyo, umiiwas siya kung minsan. Amen. Pero may pagkakataon naman na hinaharap niya ang mga di pagkakunawaan. Halimbawa, sinasabihan niya mga Parisiyo, mga hipokrito kayo, sabi gano'n. Kaya mga mapapaibabaw, sinasabi sa kanila. So, ganoon din tayo, may pagkakataon na dapat iwasan natin ang makikisangkot sa gulo at may pagkakataon naman na dapat makialam tayo sa mga gulo dahil yan ang nais ng Panginoon na tayo ay gumagawa ng daan ng pakipagkasundo. Amen? Hallelujah! Kung sabi video na minsan kailangan umiwas tayo sa inuwan at minsan naman kailangan natin likhain ito. Minsan din ay kailangan natin lutasin ang problema. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin manalangin at humingi ng gabay mula sa Espiritu Santo. Hindi tayo basta-basta nang pumapasok. Kailangan muna tayo manalangin sa Panginoon bago natin tangkain ang pagkakasunduin ang mga magkakalaban. Amen. Ang pagiging tagapagpayapa ay hindi rin simpleng pagpapainahon. Huwag lang tayo laging pagbibigay. Huwag lang kahit inaano tayo ay hindi naman pwede yung tayo na lang ay magpapasensya. Kailangan din natin na minsan ay harapin din ito. Sabi, makita po natin sa buhay ng Panginoong Isus na ayaw ng Panginoong Isus na lagi lamang tayo nagbibigay, magpapaapat, nagpapasagasa sa ibang tao. Ipaglaban natin pinaglaban mismo ni Isus ang kanyang paninindigan sa maraming isyu at natili nakatayo sa gitna ng oposisyon mula sa makasalanan ng tao. So nakikita po natin ang buhay ng Panginoong Isus. Amen. May pagkakataon na siya'y gumagawa na umaayos sa mga gusto. Meron din pagkakataon na kung minsan pa nga ay siya ay lumilika. Amen. Lalo sa mga Parisiyo na laging nakabuntot sa kanya upang hanapan ng butas.
para mapatay nila, mapatay nila. Amen. So, sa ating pag-aaral po ngayon, makikita po natin sa Biblia na maraming mga paraan, maraming mga hakbangin upang tayo'y maging matagumpay sa ating pagiging tagapagpamayapa. Amen. Sabi ko kanina sa simula na bilang mga anak ng Diyos ay hinirang tayo ng Diyos upang maging tagapagpamayapa. Tayo ay naging anak niya, tayo naging binila niya anak kung tayo ay magiging peacemaker. Sabi doon sa pangalawang Korinto 5:18, sabi po niya doon, datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na ipinagkakasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo at ibinigay naman sa atin ang ministeryo na pagkakasundo. Sabi po ganon. Makikita po natin, pag-aralan po natin ang sabi sa Biblia, ang mga 7 hakbangin o paraan para mapanumbalik ang ating pagkakapatiran. Amen. Kailangan maayos ang anumang mga sigalot o hidwaan sa ating samahan kung meron man, sapagkat ito ang nais ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng pagkakaisa, pagmamahalan. Una, bago tayo sa tulad ng sabi ko kanina na kailangan bago tayo gumawa ng hakbangin para magkasundo sa mga dalapagkabilang panig, ay kailangan muna tayong makipag-usap muna sa Diyos bago ang tao. Amen. Ito ang madalas na maging pagkakamali ng mga peacemaker o gumagawa ng pakipagkasundo. Agad-agad sumasabak sila na hindi mo na pinapag-aralan ang sitwasyon. Hindi mo na nananalangin. Hindi mo na tinatanong ng Diyos kung ano ang dapat nilang gagawin. Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit maraming napapahamak ng mga peacemaker. Sabi mo doon na mag-uusap muna tayo sa Diyos bago sa tao. Ilahad natin ang ating problema sa Diyos. Amen? Kung ipapanalangin natin muna ang problema sa halip na ipabalita ito sa kaibigan. Kadalasan ito kasi ang ginagawa natin. Pagka may problema tayo, agad-agad sa halip na Diyos ang usapin natin ay inaano natin sa ibang tao. Alam mo, si ganito, ganito, ito. Una natin sinasabi sa tao at sa halip na sa Diyos. Amen? Bakit? Kasi kumukuha tayo ng kakampi. Pagka maraming kumakampi sa atin, ay parang mga sinasabi na tayo ang tama at yung kalaban natin ay mali. Mali po yun. Amen. Kailangan kaysa halip na kaysa tao muna tayo makipag-usap, ay kailangan sa Diyos muna. Magiging mas maayos ang takbo ng ating relasyon kung idudulog muna natin sa Diyos madalas ang ating mga problema. Amen. Tandaan po natin na pagka ito'y ating ipinamalita sa ibang tao, mga tuklasan natin, pagka kinakausap natin muna ang Diyos, mga tuklasan po natin na binabago ng Diyos ang puso natin o puso ng kaaway. Diba sabi sa Biblia, sa Roma, na tinutulungan tayo ng Diyos sa ating panalangin. Kaya kung may problema tayo, o may mga hidwaan, ay kailangan ipating mo natin sa Diyos. At makikita natin, anumali natin, kung ang Banal na Espiritu ay kikilos sa ating buhay, sa ating Espiritu. At makita na tayo ang may pagkakamali. Kung kaya naman, ang Espiritu naman ay kikilos sa buhay ng ating kaanitan. Amen. Sabi nga na ang Diyos ay tumutulong sa atin. Sa ating hindi natin alam ang panalangin, pero ang Diyos ang tumutulong sa atin at ibinibigay niya ang ninanais ng ating puso. Kung nais natin tayo magpamayapa, kailangan dumulog muna tayo sa Diyos. Tulad ng ginawa ni David doon sa aklat ng awit, ay sinasabi niya na nanalangin muna sa Diyos, inihingan sa Diyos ang kanyang naramdaman. Sinabi niya sa Panginoon ang mga hinaing. Iniyak niya sa Panginoon, siya at humingi ng tulong. Kailanman ay hindi nagugulat o ikalulungkot ng Diyos ang ating galit, ang ating hinalaki, ang ating pag-aalinlangan o iba pang mga emosyon. Kaya sabihin natin sa Diyos,
ang tunay nating nararamdaman. Huwag tayo matakot. Nararamdaman ng Diyos, naunawa ng Diyos ang ating kahinaan. Tayo'y tao lamang Kaya hindi nagagalit ang Diyos sa atin kung ating ihinga sa Kanya ang ating mga problema. Amen. Ang ating mga ninanais. Amen. Bukas ang Diyos sa ating naunawain ang ating mga emosyon. Na tayo'y binigyan ng Diyos ng emosyon. Kaya naunawaan niya tayo bilang tao ay mga emosyon tayo at naunawaan na niya ng ating na meron tayong mga kahinaan. Amen. Kadalasan ang mga alitan ay nag-uugat sa mga pangailangan hindi natutulunan. Di mo ba? Di mo ba na pagka minsan nagkagalit tayo dahil meron tayong gusto sa ating kapwa-tao pero hindi natutugunan at kaya tayo minsan nagagalit. Amen. Pero tandaan po natin na tanging ang Diyos lamang ang makatutugon sa lahat-lahat ng ating pangangailangan. Huwag natin iyasa ang ating pangangailangan sa ating kapwa-tao. Amen. Iyan ibig kong sabihin ay hindi ko maibig sabihin na hindi tayo hingi ng tulong upang unawa sa ating kapwa. Pero dapat unahin natin sa Diyos. Di ba sabi na sa Biblia na unahin ninyo ako at lahat ng bagay ay dadagdag ko sa inyo. Maraming nag-aakala na ang talatang ito ay tumutukoy sa ating pangangailangan material. Amen. O pangangailangan pisikal. Lahat ng aspeto ng ating buhay, ito ay ang pinapatungkuran nito. Amen? Kaya, bago natin at kung meron tayong kaalitan, ay dapat sa Diyos muna natin ipakiusap ito. Kung tayo umaasa sa tao, kaibigan, asawa, amo, isang miyembro ng pamilya, para punan ang ating pangailangan. Amen. Diyos lamang ang maaaring magpupuno. At ito lamang itutulak lamang tayo sa sarili nating kabigon. Mabibigo tayo kung ilagay natin ang ating pag-asa sa ating kapwa-tao. Tanging Diyos lamang ang makatutugon sa lahat ng ating pangailangan. Hindi tayo bibigyan ng Diyos dahil yan ang kanyang pangako. Lahat ng bagay idadagdag sa atin kung uunahin natin siya. Amen. Walang sinuman, sabi nito, walang sinuman makatugon sa lahat ng mga pangailangan kundi ang Diyos lamang. Naobserbahan ng Apostol Santiago doon sa kanyang aklat na ang mga alitan natin ay sanhi ng kakulungan sa pagdalangin. Amen. Na kinukulang tayo sa ating mga pangailangan dahil kulang tayo sa panalangin. Amen? Isipin na lang yung maraming tao na nagsasabi pa ng palataya, pero pagka sila may pangangailangan, ay unang dumudulong sila sa kapwa nila tao. Pagka wala na silang matakbuhan, pagka binigo sila ng tao, at saka lamang sila dumudulong sa Diyos. Amen? Baliktad eh. Hindi mo dapat ganun. Sinasabi niya pila, unahin natin ang Diyos. Amen. Huwag yung tao. Mabibigo lamang tayo. Kaya yun ang dahilan ng ating alitan kung minsan. Hindi natutugunan ng ating kapwa-tao pangailangan. Kaya kung minsan, yun ang dahilan ng ating alitan. Sabi na doon sa Apostol Santiago, doon sa Kabanatang 4, talatang 1 at 2, sabi po doon, anong dahilan ng inyong labanan at mga alitan? Hindi ba ang inyong masimbuyong mga damdamin nagdidigmaan sa inyong kalooban? Naghangad kayo at wala kayong natamo. Sabi po doon, sa halip na sa Diyos tayo umasa, sa ibang tao tayo umasa para tayo ay masaya. At kapag ito'y hindi na nagawa, nagagalit tayo at sinasabi ng Diyos, bakit hindi ako ang unang mong puntahan? Amen? Totoo po yan. Kung wala tayong pambayad sa kuryente, saan sabi natin sa Panginoon, ay, punta tayo kay ganito. Yun ang ganang naisip. Kaya kung minsan mahirap yung may inaasahan na iba.
hindi na makapagtiis, hindi na makagawa ng ibang paraan. At di ba meron siya nilapitan? Kaya kung minsan ay baka akala ba ninyo ang mga ngaral lang ang ginagamit ng salita ng Diyos para sa sarili ng pakinabangan? Tayo rin na-ordinaryong manampalataya. Amen. Nasabihin natin, ay, doon ako kay kapatid pupunta. Kasi manampalataya yun, hindi mahiyang tanggihan ako. Mahiyang biguin ako. Kasi manampalataya yun eh. Yung pagkaganon ng ating pag-isip ay ginagamit natin ang salita ng Diyos sa maling pamaraan. Kasi sabi nga, kinakalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya si kapatid, o kaya si pastor, hindi ako natanggihan nun. Siyempre, nangangaral yun eh. Kaya hindi ako bigyan din, kaya sa kanya ako. Sa halip ng Panginoon. Kay pastor, o kaya kay kapatid, umaasa. Amen. Kaya kung meron tayong inaasa ng tao, hindi mo natin maisipan ng Diyos na tumawag muna. Amen. Para mas masigurado tayo, ay doon sa tao na tayo natin, magpapakita lamang na wala tayong parang parte sa Diyos, kulang tayo sa ating pagkitiwala sa Diyos. Nakita natin ang ating patutuo ni ating kapatid na si Janet, pumunta rito ng Huwebes. Then ang Lunes, pumunta rito dahil sa mainit, hinahabol yung deadline niya sa bangko. Ayaw niya masira ang kanyang credit line sa bangko, kaya kailangan sa maghapon na yun, kailangan mapunduhan niya mga cheque niya. Nangailangan siya ng kulang-kulang 1 milyon. Pumunta siya doon sa kaya lang yung cheque, wala. Pumunta siya dito, ilang oras na lang, 2 oras na lang, pumunta rito sa amin. Ay wala rin na, kailangan niya na mahigit 600,000. Amen. Wala na siya, parang ilang oras na lang, hinahabol niya mag-isarado ng bangko. Pero dahil hindi panampalata sa Diyos, hindi siya nasirang loob, naroon yung kapayapaan niya. Sabi niya, ikaw Panginoon, ang asosyo ko sa negosyo dito. Yan ang umanap ko sa isip niya. Amen. Sa isang halos 1 oras na lang, tumawag sa kanya yung mga ninang niya na nakarapan niyang problema. Janet, magkaroon bang kailangan pa? Ito na, tumupunta ka sa SM dito sa market. Pumunta ka doon. Sabi naman ng isa, magkano pang kulang mo? Sa dami ng to, hindi mo ng Panginoon. Naibigay na niyang pangailangan. Sumubra pa sa pangailangan niya. Sa huling sandali, ninabutan niya ang bukas pa ang bangko. Amen. Kaya nung Huwebes, nang Bible study kami, dumating siya. May dalang isang kamang bigas sa tuwa niya. Hindi siya mapigilan na hindi pa totoo. Amen. Nagtatapatan ng Diyos. Amen. Kaya kumisan para pangako natin ang Panginoon. Kaya kumisan ang mga pagsubok na yan ay kumisan ay dinadala tayo ng Panginoon sa huling pagkakataon, sa huling sandali kung gusto niya tignan kung saan tayo, hanggang saan ang pagkitiwala natin sa Kanya. Amen. Ang Diyos ay hindi nahuli sa Kanyang mga tugon sa ating mga dalangin. Amen. Kaya ang mga pagsubok na yan na dumating sa atin ay huwag tayo mawalan ng pagkitiwala sa Diyos. Hanggang sa huling sandali, tapat ang Diyos. Alam niya kung hanggang saan ang pangailangan natin. Amen. Timing lagi yan ng Panginoon. Amen. Kaya ang mga pagsubok na pinaparaan niya tayo kung minsan mga ganun pagsubok upang subukin kung gaano kantag ang ating panampalataya, ang ating pagkitiwala sa Kanya. Amen. Kaya baguhin natin mga kapatid ng ating pamamaraan na unahin muna natin ang tao bago ang Panginoon. Bagamat si Janet ay nauna na siya nanalangin sa Panginoon, pagkatapos ay saka siya lumapit sa mga tao. Amen. Pero sa huling sandali, ibinigay ng Diyos ang kanyang pangailangan. Amen. Kaya makikita po natin ang nakaranas ng biyaya ng Panginoon, ang nakaranas ng himala ng Panginoon ay yung mga patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Isa pa,
na natin lahat tayo nag-claim sa pangako ng Diyos. I-claim natin ang salita ng Diyos. Pero bakit natin hindi natin nakakamit ang pangako ng Diyos? Tandaan po natin mga kapatid na hindi lahat ay may karapatan mag-claim sa pangako ng Diyos, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, wala tayong karapatan na mag-claim sa pinangako ng Diyos, sapagkat ang pangako niya ay doon lamang sa kanyang mga anak na sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. Kaya kung meron tayong ikiniklaim, hinihingi sa Panginoon na hindi natin natatanggap, pagmulayan natin ang ating sarili. Ginagawa ko ba ang sinasabi ng Diyos sa akin? Dahil ginagawa natin ang sinasabi ng Diyos sa atin, meron tayong karapatan. Panginoon, ginawa mo ang iyong mga sinasabi sa akin, kaya ibigay mo sa akin ang iyong mga pangako. Nasabihin po natin yun. Amen. Meron pag kahit natin ginagawa, wala tayong karapatan na mag-claim. Amen. Gawin muna natin ang ating tungkulin upang ating makamit ang pinangako ng Diyos, dahil ang Diyos ay hindi sinungaling. Ginagawa niya ang kanyang mga ipinangako. Amen. Hallelujah. Sabi po doon, saan ba tayo? Number 1 pa lang. No, number 2. Dalawang tayo sa number 2. Number 2. Magkusa ka. Sabi po doon, hindi na mahalaga kung ikaw ay nakakasakit o ikaw ay nasaktan. Inasahan ng Diyos na ikaw ay gagawa ng unang hakbang. Huwag nang hintayin ang kabilang balik. Mauna ka sa pakikipag-usap. Kung minsan, tayo kasi pagka tayo may nakasama ng loob, ang sa atin, ang unang natin ay walang kasalanan. Siya ang nauna. Amen. Yan ang biniman natin ko hindi. Yan ang nangyayari. Ayaw natin aminin tayo may kasalanan. May bahagi doon sa alitan natin. Amen. Sinasabi natin, kaysa halip, sinasabi ng Panginoon, tayo na ang unang lumapit, hindi na mahalaga kung tayo ang may kasalanan o wala, basta tayo ang unang lumapit. Kung gusto natin masunod ng Diyos na magkaroon ng magkapayapaan sa ating kapwa. Amen. Isang araw-araw natin ng Diyos, hindi ang ating sarili. Kung nasaktan tayo, ibig sa ginawa ng ating kapatid, ibig sabihin, hindi pa tayo patay sa ating lumang pagkatao dahil nasasaktan pa tayo. Amen. Buhay pa ang luma natin pagkatao. Pero kung gusto natin makipagkapayapaan sa Diyos, kailangan sabi sa Biblia na patay na tayo sa ating mga sarili. Ang buhay natin ay kay Kristo na. Amen. Kaya kung gusto natin na ang si Kristo ay makita sa atin, kailangan po natin na kalimutan natin ang ating sarili, kasalanan natin o hindi, ay tayo makipagkasundo sa ating kaanitan. Amen. Hallelujah. Dahil sa pride kasi kung minsan, kaya hindi natin matanggap na tayo ang unang lalapit. Unang lalapit ako, di ba sa parisipin niya, dapat makasalanan. Yan ang katwiran ng tao. Pero tayo hindi na ordinary tao. Tayo na ay kamay makalangit na. Ang langit na ang turin natin bayan. Amen. Hindi na tayo yung dating pagkatao, ibang tao na tayo. Tayo ay mamamayan sa langit na. Amen. Mga lagan ng Kristo. Kaya baguhin natin ang ating pag-iisip. Amen. Sabi sa Efeso, baguhin nyo ng iyong pag-iisip. Amen. Para mapanumbalik ating relasyon, kailangan isakripisyo natin ang sarili natin. Lunukin natin ang ating pride. Amen. Sabi nga, may kasabihan nga na ang pride, ang pilason ng pinakamasarap, lunukin. Amen. Hallelujah. Sabi dito na sa ating pagkatay magkaalitan ay huwag kalimutan natin ang ating sarili at ating harapin ang ating relasyon sa Diyos. Bigyan natin ng mas mataas na prioridad ang ating magandang samahan kaysa pagsamba. Ulitin ko, mas bigyan natin ng paraan ang ating magandang samahan kaysa pagsamba. Amen. Bakit ko nasabi niya? Dahil yun ang sinasabi ng Biblia. Sabi niya, sabi ng Panginoon doon sa Matthew 5, talatang 24, sabi mo, kaya kung maghandog ka sa Diyos
at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkakasundo ka sa Kanya. Saka ka lamang babalik at maghandog sa Diyos. Malinaw po yan. Kaya kapatid, kung ikaw ay narito ngayong umagang ito upang sumamba sa Diyos, maghandog sa Diyos na mapapuri at pagsamba, at meron kang kaalitan na kapatiran o ibang tao o kapitbahay o kaibigan, ay maaaring mawalang saysay ang iyong paghahandog o pagpunta ngayon dito. Dahil mayroong tao na sumasamaan loob sa iyo. Kailangan ayusin muna natin ang ating relasyon bago tayo maghandog sa Panginoon. Saka para magbalik at maghandog sa Diyos. Walang saysay ang ating pagpupuri at pagsama sa Diyos kung meron tayong kaalitan. Amen. Iyon ang maliwanag ng sinasabi sa Biblia. Kaya kung meron tayong kaalitan, sinasabi na patawarin nyo ang iyong mga nagkakasala sa inyo tulad ng pagpapatawad ng iyong mga sala. Sabi po gano'n. Kaya kung natin mapapatawad ng ating kapwa, hindi rin tatanggapin ng Diyos ang ating paghahandog. Kasi sabi ng Biblia doon sa aklat ng Isaiah, dahil sa iyong mga sala, kung kaya hindi ko pinapakinggan ang iyong mga dalangin. Sa libro, maliwanag po ba? Amen. Kapag ang pagkakapatiran ay nagkaroon ng lamat o kaya'y nasira, maghanda agad para sa mapayapang pakipag-usap. Huwag ipagpabukas, magdahilan o mangakong aayusin mo ito pa ng araw. Magtakda ng isang harapang pagpupulong sa lalong madaling panahon. Amen. Di ba sabi ng Biblia, huwag hayaan lumugan ng araw ang iyong sama ng loob, ang iyong galit, tayo ganoon. Ang pagpapaliban ay pagpapalalim lang ng hinanakit at pagparala ng sitwasyon. Sa isang alitan, walang magagamot ng panahon. Pinatatagal lang nito ang samaan ng loob. Ang agalang pagkilos ay nakakabawas sa pagkasira ng ating buhay espiritual. Sinasabi ng Biblia na ang kasalanan, kabilang na ang mga alitang di narulutas, ay humahadlang sa ating pakipag-ugnayan sa Diyos at sa pagtugon niya sa ating mga panalangin. Yan na tunay at sinabi ko kanina, at dahil sa ating mga kasalanan kung minsan ay hindi napakinggan ng Diyos ang ating panalangin, hindi natin natatanggap ang mga biyaya mula sa Diyos. Kaya dapat kung meron tayong alitan, ay dapat isaayos kaagad. Amen. Lalo na pagka hindi natin pinapatawad ang ating kaalitan, ay lalo lamang naging miserable ang ating kalagayan. Ipinaalala ng mga kaibigan ni Job, nang si Job, matandaan po natin si Job, na sinabi ng kanyang kaibigan sa kaibigan, sapagkat ang bigat ng loob ay pumapatay sa taong hangal, at ang panibog ko ay pumapatay sa mangmang. Amen. Mabigat yun. Amen. Pumapatay sa taong hangal, at ang panibog ko ay pumapatay sa mangmang. Na kung minsan nagagalit tayo, naingit tayo sa ating kapatid o sa ating kapwa. Kaya doon, pagka nainggit tao, nainggit, pumapatay ika nga sa mangmang. Tayo, sabi naman doon sa 18:4, ikaw na nagpapakabagabag sa iyong galit, pabayan ba ng lupa dahil sa iyo, o papaguhin ba ang bato mula sa kanyang kinaroonan? Sabi po gano'n. Para bang sinasabi rin sa isang kawikaan din na doon sa Matthew, na ano ba ang mga hinanakit, mga lalahanin, mapapahaba maluluntungan ba ng isang araw ng iyong buhay? Amen. Kaya sinabi ng Panginoon, huwag tayong mag-aalala, huwag tayong mag-kim-kim na sama ng loob, dahil walang may tutulong yan sa ating buhay. Kundi ang ibibigay lang ay lalong naging miserable na ang ating buhay kung tayo nagkikim-kim ng galit sa ating kapwa. Amen. Ang tagumpay ay na isang mapayapang pakipag-usap ay madalas na nakasalalay sa pagpili ng tamang panahon at lugar. Huwag makipag-usap kung pareho kayong pagod, nagmamadali, o kaya'y may ibang inaasikaso. Ang pinakamagandang panahon na makipag-usap
ay kapag pareho kayong nasa mabuting kondisyon. Ilagay natin ang ating pakipag-usap sa maayos na usapin sa magandang sitwasyon. Kaya nga kung minsan, pagka nakakala pa rin kami ni Pastora hindi nagkakaagalit, madalas yan. Amen? Hindi na ninyo alam. Madalas kami na kasundo yan. Kaya pag kaya nagagalit na tumatahimik na ako dahil alam ko na hindi ako mahalano. Kaya ginagawa ko tumatahimik na ako, iniiwanan ko na lang yan. Kasi kung salubuhin ko yung galit niya, ay gano'n lamang na laki. Ako na lang, mag-download na lang. Amen? Kaso kung minsan hindi niya matanggap, pagka iniiwanan ko, lalo magagalit. Amen? Gusto niya ayusin ang agad. Wala sa timing, may pareho pa yung tamulo. Amen? Kaya pinakamaganda ay iwanan mo muna, hintayin mo lobig na ulo. Amen? Kaya nung minsan, pagka awal lagi sa iniiwanan ko bigla, di naman salita ng salita, wala na ako. Dahil nayasan ko na. Sabi ng mga bata, sinong kausap mo? Wala naman si Papa. Patitigil lang yun, wala na siyang kausap. Kaya yun ang maganda, i-timing din nila kahit sa tamang timing ang pagsaayos ng problema. Pangatlo, unawain natin ang kanilang nararamdaman. Amen. Mas gamitin natin ang ating tainga kaysa bibig. Ano ibig sabihin? Kadalasan kasi ginagawa natin pagka nagagalit tayo ang bunga natin, salita ng salita. Amen. Na sabi mo kanina, hindi natin inaamin na tayo bahagi sa alitan. Isi-isi natin sa ating kaaway. Kaya puro bibig ang ginagamit natin sa ating na tainga. Ano ibig sabihin ng tainga? Ibig sabihin, pakinggan muna natin ang kanyang sitwasyon, ang kanyang sinasabi. Amen. Ilagay natin, kumbaga sa ilagay natin ang ating sitwasyon sa kanyang sitwasyon. Sabihin natin, kung kaya ako'y nasa kalagayan niya, at sasabihin niya sa akin ang sinabi ko sa kanya, magagalit din kaya ako. Pagka sinabi magagalit ako, ay unawain natin. Natawag na kaya naman magalit pa na. Yan kung pa nasa katayuan niya, magagalit din ako, kaya dapat unawain natin. Amen. Sabi doon na bago subukang ayusin ang isang di pagkakunawan, pakinggan muna kung ano ang naramdaman ng taong sangkot dito. Ipinayo ni Pablo, ipagpamalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang sa iyong sarili. Sa English, ika nga, look out for our other interest, not in your own. Kuminsan ganito kasi makasarili tayo, nakatingin lang tayo sa ating mga sarili. Ayaw natin tignan ang iba. Mahalaga lang sa atin ang ating sarili. Sa wikang Grego, ang salitang ginamit para sa look out for yours. Sabi ka noon, sa Grego, ang ibig sabihin is scopus. Dito kinuha ang salitang telescope o microscope. Di ba ang telescope, microscope, kaya nakapokus doon sa gusto mong tignan. So ganyan sa atin. Dapat i-focus natin doon sa ating sa iba upang maayos natin ang naging ugat ng ating pagkakaroon ng sama ng loob. Amen. Mag-focus tayo sa karamdaman ng ating kaalitan, hindi sa mga nangyayari. Magsimula sa pagdamay, hindi solusyon. Kaya kung sino ang tao yan nasaktan dahil sa atin, ay dapat unawain natin siya. Amen. Kalimutan natin, sabi ko kanina, kalimutan natin ating sarili. Mas pahalagahan natin, sabi ng Biblia, mas pahalagahan natin ang sinasabi ng ating kapwa. Amen. Sabi po doon, na nang aking kaluluwa ay nagdamdam, na ang kalooban ko'y nasaktan, ako'y naging hangal at bangmang, ako ang naging hayop. Naging hayop. Di ba kadalasan pagka tayo naging galit, nag-aasal hayop tayo, di ba? Wala tayong kakailan sa mundo. Basta mahalaga, may labas natin ang may labas natin ang ating galit. Kaya sabi tama yung sinabi dito sa Biblia na nag-aasal hayop tayo kung tayo nagagalit. Amen. Sinasabi na ng Biblia na kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Sa halip na magalit tayo, maging mahinahon tayo.
at di pagpansin ang masamang ginawa sa kanya na kanyang karangalan. Ibig sabihin, kung hindi natin pinapansin ang ginawang kasalanan ng ating kapwa, ang nakagalitan natin ay isang karangalan sa atin. Amen. Sabi nga, sa katiyagan ay nagmumula sa kalaman, at ang kalaman ay nagmumula sa pakikinig ng pananaw ng iba. Kapag tayo sa atin, ipinaabot ng salita, pinapahalagan ko ang iyong opinion. Amen. Binibigyan natin, pagka pinapakinggan natin ang sinasabi ng ating kaalintan, ipinapadama natin sa Kanya na mahal natin siya. Inuunawa natin ang kanyang damdamin. Kaya doon mawala ang kanyang galit. Amen. Tumisan. Kaya sabi nga, pagka kinantihan natin ng masama, ang gumawa ng masama sa atin, para natin binibigyan ng dahilan na lalong magalit sa atin. Amen. Pagka ginantihan mo yan, ang magandang parang binibigyan mo ng armas upang lalo mong gagawa ng mas masama. So, ang pinaka-solution ng Panginoon, pagka ginawa ka ng masama, gantihan mo ng kabutihan. Pagka binatukan ng bato, batuhin mo ang tinapay. Dagdagan mo ng kabutihan, dagdagan mo ng paluman. Diba? Pagka hindi pa sabihin na natin na magipagkasunod sa iyo. Pangapat, aminin may bahagi rin sa problema. Kung seryoso tayo sa papanumbalik ng isang relasyon, dapat natin simulan sa pag-amin ng ating pagkakamali o kasalanan. Sabi ng Biblia, ikaw na pagkunwari, alisin mo muna ang truso ng iyong sariling mata at nang magkagayon, makakita ka ng malinaw upang maulit o maalis ang ping ng mula ang mata ng iyong kapatid. Tingnan natin ating sarili, baka meron tayong dahilan kung bakit nagalit yung ating kapwa. Sabi nga, kung meron tayong buwing na sa ating mata, hindi natin makikita ang malinaw ang mata ng ating kapatid na may buwing. Kung dos por dos ang nakaano sa ating mata ay yung katumpit lang na sa mata ng ating kaaway ay hindi natin makikita maaga, maigi. Kaya kailangan tingnan muna natin, linisin muna ang ating mga mata. Ibig sabihin, tingnan muna natin ang ating mga sarili kung tayo ay ang dahilan na ngayon nagagalit ng ating kapwa. Amen. Hallelujah. Sa huwin din natin, sa kadalasan sinasabi natin, wala akong kasalanan, siya pinagkagawan. Ako'y nanahimik, ay siya ginanyan na ako. Wala akong kasalanan. Yan ang matang sinasabi natin. Pero sinasabi ng Biblia sa aklat ng Juan 1:18, ay 1:8, sabi doon, kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ang Diyos na nagsasabi niyan. Kaya kung sinasabi mo walang kasalanan ka, ay ginagawa mong sinungaling ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pangatlo, ay panglima, atakihin ang problema at hindi ang tao. Hindi natin malulutas ang problema o ang konsentrasyon natin ay nasa paningisip. Kung nagagalit tayo, kasi siya ganito, kasi sinabi sa akin na ganito, kasi ginawa niya ako ng ganito, puro kasi ang sinisisi natin ng ating kaaway. Kailangan mamili tayo sa dalawa. Sabi ng Biblia, nakakapawi ng puot ang may lamang sagot, ngunit lalong nakagagalit ang salitang walang talos. Amen. Kasi nagagalit tayo, agad nagaganyan ang bunganga natin. Amen. Sa halip na ayusin ng mahinahong salita, ay lalo agad ang bunganga natin. Dahil doon sa ating pride, kung mas malakas ang bunganga natin, mas sinasabi natin wala tayong kasalanan. Amen. Pero pagka tayo mahinahon, ay wala, sabi nga, na walang usot na hindi maayos sa mahinahong pangungusap. Amen. Dahil kung halimbawa, ang kaaway mo, alam niya sa sarili niya, kasi hindi pwedeng dayain ang tao kanyang sarili. Alam niya kung siya may kasalanan o hindi. Kaya kung alam na yung kaaway na siya may kasalanan, pero nakita ikaw ay nagpapakumbaba, para mo siyang pinuhusan na para mapapaya sa kanyang sarili. Amen. Kaya kung sinabog mo na masama, pinagbubugahan mo siya, ay lalong mas malakas pa ang maging bunganga niya. At maging mas malakas ang kanyang bunganga, ikaw naman ay mas hihiginan mo pa malakas ang kanyang bunganga. Kaya mas lalong lalaki ang alitan. Kaya ang magandang solusyon ng Biblia ay maging mahinahon, maging mapagpakumbaba.
daw maging mahinaw ang pagpakumbaba ay nagpapakita lamang ng spiritual maturity. Nagpapakita lamang na tayo ay mananampalataya. Nagpapakita lamang na tayo ay alagad ni Kristo. Napapatunayan na natin na tayo ay ang mananampalataya, tayo ay tagasunod ni Kristo sa pamagitan ng ating mahinahong pananalita, sa pamagitan ng ating maayos na pagkilos. Amen. Ika na tayo ay maging dinirat tayo sa layunin ng Diyos sa pagkarang sa atin upang maging kawangis ng kanyang anak. Kaya alam natin kung paano nabuhay ang Panginoon sa Kristo nung siya nasa lupa. Kaya tiyakin natin na ang buhay ng Panginoon sa Kristo nung siya nasa lupa. Dapat ganun ang maging pamumuhay natin dahil siya ang naparito sa lupa upang bigyan tayo ng halimbawa kung paano tayo dapat mamuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, ang ginagawa ko ay mga bagay lamang na magbibigay ng kaluguran sa iyo. Sabi niya sa Ama. So dapat tayo mga anak ay dapat ganoon din. Gawin nating halimbawa ang halimbawa ng Diyos Ama natin. Amen. Sabi po doon, ang matalino tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis siyang pangusap at ang awit sa ibang diwa. Sabi nga, ang pananalita ay isang awit sa tainga ng mga nakikinig. Amen. Hallelujah. Sabi pa doon, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay mapagbigay ng biyaya sa mga nakapakikinig. Kaya tandaan natin kapatid, para isang paraan para maiwasan natin ang hindi pagkakunawaan ay bago tayo magsalita ay tiyakin natin na ang ating pananalita ay maging pagpapala sa mga taong nakarinig. Kung walang idudulot na mabuti ang ating sasabihin, mabuti pa yung manahimik na lamang tayo. Sa ganung paraan, maiwasan natin ang alitan. Bago tayo magsalita, minsan ba makikita natin sa mga kalsada kung minsan na sinasabi na dapat ang tugtulin bago para maalis yung mga di pagkakalawaan ay bago magsalita, tanongin mo sa iyong sarili, ang sasabihin ko ba ay katotohanan? Ang sasabihin ko ba ay makikinabang, mapagpala ang kausap ko? Apat yun eh. Hindi ko na matandaan yung iba. Pero pagkaya ang ating sinusunod pamuhay, tiyak na maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Amen. Pangpito, bigyan din ang rekonsilasyon, hindi ang solusyon. Hindi makakatawanan na umasang lahat ng kasabi ay magkakasundo tungkol sa bagay. Nabanggit ko na yan kanina, na tayo din ka ng Diyos na may ibang lahi, may ibang altuntunin, may ibang paruntunan sa buhay, may ibang paniwala. Ang rekonsilasyon ay nakatuon sa relasyon, habang ang resolusyon ay nakatuon sa problema. Ang dapat natin pagtuunan ay ang rekonsilasyon. Amen. Ito ay pagkakasundo. Makita po natin yan sa problema sa Mindanao na sa kabila ng paglabag ng mga Muslim sa mga napagkasunduan ay hindi ganong binibigyan pansin ng gobyerno. Ang inaano nila ay magkakasundo, magkaroon magandang relasyon. Amen. Maaari natin mapanumbalik ang relasyon kahit hindi natin maayos ang ating pagkakaiba. Ang mga Kristiyano ay kadalasan nagtatalo tungkol sa mga litibong isyu at may kanya-kanyang opinyon. Subalit, maaari naman tayo magtalo sa isang di pagkakalit na paraan. Nasabi ko na dito man sa ating church, nabanggit ko na kanina na kung minsan meron mga opinyon na magkaiba-iba, hindi magkakatakbo. Pero nagiging maayos pa rin sa mga dahil binibigyan ng halaga ay ang pagkasundo alang-alang sa ikaluwalhati ng Panginoon. Tandaan po natin na naman ang ginagawa din ang pagkilos natin ay naapektuhan ang ating relasyon sa ating kapwa at higit sa lahat naapektuhan ang relasyon natin sa Diyos. Bakit di maayos sa ating relasyon? Ang ating relasyon sa ating kapwa
naapektuhan ang ating relasyon sa ating Diyos. Amen. Tandaan, hindi pwedeng magkahiwalayan. Ang ginagawa niyo sa inyong kapwa, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, ay ginagawa niyo sa akin. Sabi gano'n. Kaya kung hindi tayo nakipagkasundo sa ating kapwa, tandaan po natin na hindi rin maganda ang relasyon natin sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya ngayon, kapatid, ito ang mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Kaya, ulitin natin ano ang mga pamaraan ng Biblia. Una, makipag-usap muna sa Diyos bago ang tao. Pangalawa, magkusa tayo. Huwag natin ipatayin ang kaalitan natin na siyang mauna. Tayo na ang magkusa na lumapit. Pangatlo, unawain natin ang kanilang nararamdaman. Pang-apat, aminin may bahagi rin tayo sa problema. At panglima, atakihin natin ang problema, hindi ang tao. Pang-anim, makiisa hanggat maaari. At pang-pito, bigyan diin ang reconciliation, hindi ang solusyon. Hindi ang resolusyon. So pagkatapos natin mapakinggan ito mga kapatid, ay sa ating pag-uwi, pagbulayan natin, sino kaya ang dapat kong ayusin ng relasyon? Sa aking pamilya, sa aking anak, sa aking asawa, sa aking kaibigan, sa aking kapitbahay. Pagbulayan po natin at ayusin natin agad. Ayon sa ating napakinggan ngayon, huwag natin patagalin pa. Makipag-ayos tayo sa ating mga kaalitan upang sa ganon, mapakita natin na tayo ay alagad ni Kristo at upang hindi masayang ating pagpunta rito linggo-linggo dahil hindi natanggapin ng Diyos ang ating mga handog at pagsamba kung alam niya na meron tayong kaalitan. Amen? Hallelujah. Kaya bago tayo ako sa pawakas na panalangin ay awitin po natin ang kay Sarah, kaya tawag ko ang music ministry. Yung awitin po natin ang ay sarap na magtignan. Amen. sa ugat. Hallelujah. Masabi po namin, Panginoon, na kami nga ay mga alagad mo. Kami nga ay mga lingkod mo, Diyos. Hayaan mo, Panginoon, patuloy na subaybayan kami, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu, nagabayan mo para sa isang magandang pagkasama ng Diyos. Hallelujah. Isang pagkakaisa ugat para sa kaluwalhatian mo lamang po kayo ng Panginoon. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Lahat ng mga ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah.